Okay, welcome muli sa Axel Engineering. So, ang topic ko ngayon is how to make a construction sequence. So, yung sequencing ng patrabaho sa construction, lalo na sa structural. Okay, so structural ang topic natin ngayon, yung pagsisequencing ng trabaho. Okay, so ang purpose kasi ng sequencing ng trabaho is to control or to cycle the formworks, the shoring, manpower, and curing time of concrete. Okay? So, punta muna tayo sa basic principle ng construction. Sa construction kasi, yan, let us say ito yung structure mo, example lang to. Nilagyan ko lang ng mga colors para mas madali maintindihan. So, ngayon, ang una natin ginagawa lagi is excavation. Naghuhukay ka, yan ang basic. Then, footing, then tie beams, kung may tie beams sa plano. Then, after that, paangatin mo yung column sa ground floor. Okay? Then, yung slab on grade, SOG. Nowadays, yan ang sinusunod eh. Pero nung during our time, na nagtatrabaho pa ako, pinanghuhuli namin yan, pinaangat ko muna. Pero ngayon, since ito na yung ito na yung kalakaran, after may angat mo yung column per slip, isinusunod mo na yung slab on grade, yung sahig, para nga naman libilado na sa pagtutukod at sa paglalagay ng mga shoring. Then, ang isusunod mo na yung suspended slab and beam. Yan na. Then, paangatin mo na yung second floor, column. Then, roof beams na ang sunod. Then, roof framing. So, yun yung basic principle, lalo pag maliit na structure. Ngayon, what if ang structure mo is complex? Katulad nito, yung medyo malaki na at mahaba na siya. So, marami na siyang mga structures, marami na siyang elements. Okay? So, ano yung, dito na ngayon papasok yung sequencing. Okay? Ngayon, may mga example din ako dito ng mga nagawa namin. Ako, naranasan ko nang gumawa ng building ito. By the way, plan view to Pinakikita ko lang kung paano ginagamit, kung saan ginagamit ang mga sequencing of work. Pag malalaking building na yan, o kaya structure na malalapad, na mga iba na ang korte, yan. Nilalagyan na ng area, ina-area na. So, ito, nakaranas na ako ng ganito. Nakagawa na ako ng condo na korting letter L. Nakagawa na rin ako ng building na korting school building na korting letter U. Ito wala pa, pero basically ito sa mga ibang bansa may mga ganitong style, parang papasok and close. So yan, area-areahin mo na yan para makontrol mo o may cycle mo yung mga materyales, yung patrabaho mo, makontrol mo yung manpower. Okay? So, yan, ito yung particular na example natin ganito. Hinati ko sa area 1, area 2, plan view. Plan view siya nito. Okay? Plan view siya nito. Ngayon, para may cycle mo to, simple lang gagawin mo. Yan, ginawa ko na lang magandang hatian yan. So, hinati ko siya sa area 1 at area 2. Tapos, sequence 1, number 1, gagawin mo muna ang pundasyon nito, footing at saka tie beams ng area 1. After nito, isusunod mo ang number 2. It's natural, yung footing din ng area 2. At the same time, gagawin mo na rin yung, isasabay mo na yung column sa area 1. Tapos, after niya, number 3, column, area 2, isasabay mo na yung suspended in slab and beam sa area 1. So on and so forth, yan. So, screenshot nyo para maintindihan nyo yung sequencing. By the way, kaya ko ito ginagawa is para sa mga newbie, bagong graduate na mga inhenyero, lalo na civil, para alam nyo na kapag naka-encounter kayo ng malaking structure, ganito ang gagawin. Sinisequence ang trabaho. Okay? Ang purpose ay makontrol ang manpower at ma-cycle ang mga formworks. Okay? So, ngayon, pag i-wording mo siya ganito. Yan. Simple lang. Yan. Screenshot nyo. Yan. Number 1, footing and tie beams at area 1. Ayun yun, di ba? Okay? So, number 2, footing and tie beams at area 2 at column sa ground floor area 1. So, ito yun. Yan. Diba? Area 2 and area 1. So on and so forth. So, everything is self-explanatory. So, yan. Ganyan yan. So, screenshot nyo na lang para madali nyo siyang ma-review. Okay? Ngayon, ang
para madali ding maintindihan, ganito. O, ginawan ko na ng isa-isang drawing. O, number 1 sequence, ayun. O, ayun yan. Diba? O, yan. So, ang number 2 sequence, ayun. O, yan. Makikita nyo ha. Ayun yun. Footing tie beam area 2, columns ground floor area 1. Ayun, di ba? Oh, yan. I-screenshot nyo na lang mamaya. Yan. Review nyo na lang. Tapos, ang sunod, sequence 3. Oh, ano nakalagay sa sequence 3? Oh, column sa ground floor ng area 2, suspended slab and beam sa area 1. Ayun, oh. Oh, column sa ground floor area 2. Yan. Tapos, suspended slab and beam sa area 1. So, ganun lang. So on and so forth. Okay? So, yan. So, I hope may bago kayo natutunan. Importante ito, ang pagsisequence ng trabaho. Lalo na't medyo may kalakihan na ang gagawin yung structure. So, I hope meron kayong bagong natutunan. Hanggang sa muli.